إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ang paksa natin sa araw na ito ay paano na natin mararating ang ating mga goal sa kabilang buhay. Ibig sabihin ay paano tayo makalalakad sa matuwid na landas. Of course, kapag tayo ay naglalakad patuloy sa matuwid na daan hanggat nasa tama tayong daan, tayo ay makararating sa ating paroroonan. So paano tayo makararating sa tamang paroroonan sa kabilang buhay upang tayo ay magtagumpay? Napakaganda ng ating paksahin sa araw na ito at napakalaki itong kapakinabangan sa ating mga kapatirang Muslim na malaman natin kung paano ang tamang way upang makarating tayo sa tagumpay sa kabilang buhay. Alam natin na hindi lahat ng Muslim ay makakapasok sa paraiso. Sapagkat ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroon 73 sects. Nalilitaw ang pananampalatayang Islam at iisa lang ang tanging makakapasok sa paraiso. 73 except 1. Ang lahat ng 72 ay sa impyernong apoy. Maliban sa mga hindi lumabas sa Islam, sila ay muling papasok sa paraiso. So, ibig sabihin, bakit mayroon mga nanampalatay sa Islam ngunit mananahanan din pala sila habang buhay sa impyerno? Ito ang ating papaksahin kung bakit sila maninirahan doon dahil sa maling proseso. Kaya sa araw na ito ay ituturo natin insyaallah ang tamang proseso upang tayo ay makatungo, makatugon sa tagumpay na panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ituturo natin sa araw na ito ang tamang kaparaanan kung saan kapag ang kaparaanan ito ay iyong sinuway, gaya ng mananahanan sa impyerno apoy na nananampalatay sa Islam, kapag sinuway mo ito ay mabibilang kamarahil sa mga talunan naway ipalayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang unang proseso kung bakit magiging talunan ang mga Muslim at upang tayo naman ay makatungo o makatagpo nating mapayapa ang tagumpay sa kabilang buhay, ang paraiso, ay kinakailangan alam natin ang ating akida, paniniwala, ang katuruan ng ating pananampalataya. So karamihan sa maninirahan sa impyernong apoy bagamat sila ay nasa loob ng pananampalatayang Islam dahil sa maling paniniwala, dahil sa maling akida. So kailangan kapag ikaw ay isang Muslim, ay kinakailangan mong pag-aralan ang iyong akida ng pananampalataya upang sa ganun ay hindi ka magkamali sa iyong paniniwala na siyang sanhi na ang isang Muslim ay maging talunan sa kabilang buhay dahil sa kanyang maling akida, bagamat siya ay nasa paloob ng pananampalatayang Islam. So, ibig sabihin ay, kung kailangan mo ang akida, kinakailangan mong makapag-aral sa pananampalatayang Islam. Sapagkat kapag hindi ka nagtanong-tanong, hindi ka nakikinig at nag-aaral o nagbabasa-basa, ay hindi mo malalaman ang akida ng pananampalatayang Islam na daladala ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang tama o mali. So kinakailangan mo ang tamang akida.
Alalahanin natin mga kapatid ko sa pananampalataya. Sa bawat pitik ng kamay ng mga relo sa ating mga dingding, ang bawat segundong pagpitik nito, ang buhay natin ay nababawasan. Ibig sabihin ay lumalapit ng lumalapit sa oras na itinakda sa atin upang tayo mamaalam sa mundong ito. So wag nating hayaan na madatnan tayo ng kamatayan na mali ang ating akida o paniniwala sa pananampalatayang Islam. Sapagkat kapag tayo ay nadatnan ng kamatayan, ay hindi mo na muling itong ibabalik upang paghusayan mo ang buhay mo dito, upang gawin mo ang tama at pag-aralan mo ang tamang akida. Huli na ang lahat. Tulad yan ng isang panganganak na manlalakbay. Tulad ng isang nanganak. Kapag ikaw ay ipinanganak, para kang manlalakbay sa mundong ito. Kapag ikaw ay ipinanganak ng iyong ina, hindi ka na makakabalik muli sa iyong sinapupunan ng ina. Hindi ka na muling makababalik. No? So, para yang sumakay ka ba ng tren, kung saan kapag ikaw ay sumakay ng tren at binigyan ka ng ticket, at kapag bigay na itong ticket na ito, ay hindi mo na ito muling maibabalik sa kanila. No? So, ganito ang buhay natin dito. At kapag patay ka na rito, nandoon ka na sa buhay ng yung nasa buhay ka na ng yung barsak, ang pagitan ng buhay at kamatayan. Ikaw ay nakarating na sa iyong kamatayan. So, hindi ka na rin makakabalik dito upang mabuhay. Tulad ng nakasakay ka na sa tren, pagdating mo sa iyong paroroonan, ay hindi mo na muling maibabalik ang iyong ticket. Ito ay sisirain mo na lamang at wala nang silbi sapagkat alam mong hindi mo na ito may babalik at makasakay ka ng tren upang ikaw ay malibre pa. Katulad ng buhay, kapag ikaw ay patay na, hindi ka muling makakabalik dito sa mundong ito upang gawin mo muli ang iyong dapat gawin sa mundong ito. At pagharap mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka na makakabalik sa iyong libingan. Ang patutunguhan mo ay ang impyerno at paraiso. So habang hindi pa huli ang lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya, kinakailangan, kung ang nais natin ay kaligtasan, bagamat na topic natin, ang tama lamang na relihiyon ay ang Islam at wala itong alinlangan. So hindi ibig sabihin na sa relihiyong kang Islam ay magiging ligtas ka na. Kinakailangan, kapatid, kung talagang ikaw ay nagnanasa na maligtas, ay pag-aralan mo ang Islam. Pag-aralan mo ang iyong akida, kung ang akidang ginagampanan mo sa iyong loob ng pananampalataya, ito ba ay tama at mali. Upang sa ganun ay hindi tayo mabigo sa kabilang buhay. Kinakailangan tiyak ang ating akida. Tiyak ang ating paniniwala na ang akida natin ay yung akida ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yung paniniwala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ganun din ng kanyang mga kasamahan. So hindi tayo gagawa ng mga paniniwala na hindi ito daladala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din ng kanyang mga kasamahan. So ito ang unang gagawin natin. Alamin natin na ang ating bang paniniwala, ito bang akida natin ginagalawan tulad ng mga Sunni, mga Shia, mga Wahhabism, no, mga iba't ibang sekta. Ano ba ang tamang akida sa mga itong sekta na ito? So kailangan mong mapag-aralan din kung sino ang nasa tamang akida upang sa ganun ay makatiyak ka sa iyong unang panlalakbay upang makamit mo ang tagumpay, upang makapaglakad ka ng tuwid na landas hanggang makapunta ka o makatungo ka sa iyong paroroonan. Sa unang hakbang mo pa lamang ay kailangan huwag ka na magpalihis. Alam mo ang iyong akida. So ito ang simula ng iyong paglalakbay upang sa ganun ay makapagsimula kang maglakad na matuwid. Alalahanin natin ang tuwid na landas na linalakaran natin patungo sa kaligtasan sa kabilang buhay. Mayroon itong mga sanga-sanga. Of course, mayroong mga daan talagang mayroon itong mga sanga-sanga. Ang daan na ito, mayroon minsan sanga ng paggawaing pagkahipokrito. Ang gawain ito'y patungo sa impyernong apoy kapag ganito ka. See? So mayroon minor sin, major sin, minor kufar, major sin, minor sin, ignorance, jealousy, riya o show-off o pagpapakitang taong mga pride, mga haram na gawain, mga bulong ni syaitan upang tayo ay lumiko ng daan. So dahil dito, kapag hindi mo alam ang iyong akida, so maaaring lumiko ka ng daan.
at magkaroon ka ng pride na ipilit mo ang maling paniniwala hanggang sa madatnang ka ng kamatayan. So kailangan ang unang gagawin natin ay ang alamin kung ano ang tamang akida ng ating pananampalataya. Upang sa ganun ay matagpuan natin ang tamang sekta na kung saan napakaraming sekta sa pananampalatayang Islam. Hindi mo maaaring aniban ang isang sekta na pumasok dito sa pananampalatayang Islam nang hindi mo alam kung ito ang kanyang akida ay tama at mali. So ito ang unang step na gagawin ng isang Muslim. Tiyakin niya ang kanyang akida sa pananampalatayang Islam kung ito ba ay alituntuning akida ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kanyang kasamahan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Then upang hindi ka makadaan, pangalawa, sa mga likong landas na ito, na tuwid na ating lalakaran patungo sa tagumpay sa kabilang buhay, kinakailangan mo talagang mag-aral ng fiqh, mga batas o sharia ng pananampalatayang Islam. Sapagkat kapag hindi mo alam, bagamat sinasabi mo ang akida mo, ang paniniwala mo ay tama, naniniwala ka sa mga anghel, sa mga aklat, sa mga propeta, sa araw ng pagkabuhay ng muli, sa paniniwala sa qadar, sa nag-iisang Allah, at sa iba pang paniniwala. Ngunit kung hindi ka rin bihasa sa mga fiqh o mga rulings ng pananampalatayang Islam, ikaw ay maaari ding gumawa ng mga gawain mga minor shirk, major kufar. Hindi mo alam na ito pala ay paglabas pa sa Islam ang gagawin mo kung minsan. Halimbawa, lalo na sa sala. Kapag hindi mo alam ang rules na sujud sahu, kapag nagkakamali ka, hindi mo alam ang gagawin. So marami sa atin ang bawat kilos natin sa pananampalatayang Islam, mayroon itong rules. So hindi ka maaaring gumawa ng sarili mong rules na kung ito ay salungat sa daladalang rules ng pananampalatayang Islam o batas ng pananampalatayang Islam. So kinakailangan marunong ka rin sa batas ng Islam. So ibig sabihin ay pag-aaralan mo rin ito, bibigyan mo ito ng panahon, magtanong-tanong o makinig ka. Nang sa ganun ay magkaroon ka ng idea hinggil sa batas ng Islam upang kapag ikaw ay gumagawa ng isang bagay, alam mo kung ano ang tama at ano ang mali. See? So ganito ito kahalaga. Alam mo ang iyong akida, alam mo kung ano ang iyong batas ng iyong akida o batas ng iyong pananampalataya at paniniwala. So ibig sabihin, mag-aral ka rin ng fiqh. At ito ay obligado sa mga kamusliman na pinag-aaralan natin ang batas ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat hindi ka magkakapag-judge sa iyong sarili kung ano ang tama kung hindi mo alam ang rules o batas ng pananampalatayang Islam. Tulad ng mga judge sa hukom. Hindi yan makakapagbigay ng hatol ng tama at mali kung ito'y mali o ito ang tama kung hindi nila alam ang rules ng kanilang pinanghahawakang batas. So sa pananampalatayang Islam, upang tayo ay makalakad ng tuwid, dire-diretso, of course kinakailangan natin ang tamang paniniwala at mga rulings upang hindi tayo makagawa ng mga pagkaligaw o mga bidaa na gawain, na kung saan ito'y mga daan din upang bumagsak tayo sa impyernong apoy. So kinakailangan marunong din tayo sa rules ng Islam upang hindi tayo lalong mahirapan sa pananampalatayang Islam at hindi tayo kakapa-kapa sa ating pananampalataya na kung saan napakagaan ng pananampalataya na kung saan sadyang nagiging mabigat lamang sa mga nagpapabaya ng paghahanap ng kaalaman. Ngunit ang katotohanan kapag alam mo ang Islam, ang tamang akida at kanyang mga batas, ay tunay na ilalagay ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang pananampalatayang kanyang ipinangako at asol o original ng pananampalatayang Islam na ang relihiyong ito ay sadyang napakagaan. No? So kailangan natin mag-aral ng fiqh. Huwag tayong maging tamad sapagkat sinabi natin na ang buhay natin dito ay tulad ng manlalakbay. Kapag tayo ay umabot na sa ating paroroonan, hindi na natin kayang makabalik pa rito upang gawin muli ang mga pagkakamali natin. So hindi na natin ito magagawa pang muli. Tulad ng naglakbay ka sa tren, naghingi ka, binigyan ka ng ticket, then binayaran mo ang ticket, then nakarating ka sa iyong paroroonan, bababa ka, hindi mo maaaring ibalik ito upang kunin mo muli ang iyong bayad. Ibig sabihin, wala na itong halaga. Imposible nang makabalik ka pang muli sa tren na yan upang sumakay. Wala na, nakarating ka na doon sa hangganan ng iyong ticket. Ganon din ang buhay natin. Kapag nakarating ka na sa hangganan ng buhay natin, hindi ka na makakabalik upang mabuhay sa mundong ito. Doon ka na sa barsak mo. So wag natin itong palampasin mga kapatid ko sa pananampalataya
na madatnan tayo ng kamatayan na pagsisihan natin ang lahat. Magsumikap tayong alamin ang tamang akida, ang tamang rules at batas ng pananampalatayang Islam. Upang sa ganun ay hindi tayo kakapa-kapa, hindi tayo maudyukan basta-basta ni syaitan kung ano ang tama at mali. Alam natin tiyak kung ano gagawin natin. Hindi tayo matukso sa mga gawaing bidaa, hindi tayo matukso sa anumang mga paniniwala o akida nila. Alam natin ang batas ng pananampalatayang Islam. So, dito ka patuloy na maglalakad ng dire-diretso ng hindi ka dadaan sa mga sanga ng matuwid na landas na ito tungo sa ating ikatatagumpay. Ngayon, alam natin ang akida natin. Alam natin ang batas natin. Of course, hindi natin maiiwasan na tayo ay hindi magkasala. Sa tuwing nagkakasala, tayo ang ating puso ay nagkakaroon ng batik. Tila baga, itong puso na ito, kung susuriin natin ay parang may tubo na mga giripo halimbawa. Ang pagkakasala na pinagmumulan sa ating mga katawan ay ang pitong may nararamdaman sa atin o nakadarama sa ating katawan. Sila ang nakakagawang kasalanan, tila baga ang pusong ito ay mayroon halimbawa na pitong tubo. Ang bawat sensual dito sa atin, tulad halimbawa ng bibig na nagkakasala, mayroon siyang halimbawa na tubo upang magkaroon ng kalawang ito. At ang tubong ito at pagpatuloy na paggawa ng mali ng mga bibig na ito, ang kalawang ay patuloy na nangangalawang sa tubong ito at hanggang sa masira ang tubong ito at mawalan ng buhay ito o masira ito'y masarado, ang nagkakaroon ng walang buhay. So kung ang pitong sensual organ natin na ito sa katawan ay patuloy na gumagawa ng kasalanan at patuloy na nangangalawang, ang mga itong tubong ito masisira lahat, maaring ang puso ay mamatay at walang maunawahan ang siyang sanhi upang tayo lumabas naman sa Islam. So kinakailangan upang makapaglakad tayo ng patuloy sa ating matuwid na landas na linalakaran, bagamat tayo nagkakamali, kinakailangan ay malinis natin agad ito upang hindi tayo makarating sa mga likong daan. Tulad halimbawa, ang nagagawang mali ng ating mga bibig, yaong mga pag-awit, tulad ng mga kafir, yaong mga useless talk, yaong mga walang saysay na pag-uusap, mga pakikipag-dispute, mga pakikipagtalo, mga bad talk, mga pandaraya, mga cheating, no, mga pangako, panunumpa na walang silbi, hindi katotohanan, backbiting, lying, excessive talk na labis-labis na salita na walang saysay, mga sinungaling na pangako, no? Yaong mga ibinubunyag, ang mga dapat hindi ibunyag ng bibig, no? Yaong mga sobra-sobrang paghalakak na makamundong paghalakak, mga jokes at iba pa. Ang mga ito kapag nagagawa mo ay pumupunta doon sa tubo ng iyong bibig, patungo sa iyong puso upang manganawang. Kailangan hindi masira ang tubo na ito, kailangan malinis natin agad ito. Upang patuloy tayo maglakad sa tuwid na landas at hindi tayo malihis sa kanan at kaliwa na landas upang tayo lumagpak sa impyerno nga po. Ipalayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nagagawa halimbawa ng mga ating mga tainga, mga pakikinig sa mga music, may mga instrument, mga windpipe, no? Mga unlawful sounds. Ganon din ang mga pakikinig sa mga nagchichismis, ganon din ang pakikinig sa mga backbiting, mga walang kabuluhang salita, etc. Ang mga ito ay nagdadala din ng kalawang sa ating puso. Sa paningin natin, ang pangatlo na mga sensual na nakagagawa ng kasalanan ay ang paningin natin. Unang bibig, ang tenga, at ang mata. Ang mata, ang pagtingin sa mga hindi mahram, pagnanasa ng iyong puso. Mga unlawful magazine, unlawful picture, no? Mga films, mga video, mga excessive looking, mga labis-labis na pagtingin sa mga kung saan nagbibigay na sa iyo ng mga maling pagnanasa ng siyang sanhi upang gumawa ka ng krimen sa mundong ito. No? Okay. At mga pasulyap-sulyap na haram at iba pa. So, ang mga ito kapag nagkakaroon ng pagkakasala, sanhi ng pagnanasa ng iyong puso, nagkakaroon ng batik ang iyong puso. So, sa ganito, ganon din ang mga kamay. Yaong mga kamay, yaong mga nagbibigay sukat sa timbang na nandaraya, hindi pantay. No? Yaong mga pangumpas na kung saan pang-iisulto sa mga tao at panggagaya sa mga mayroong sakit na ginagaya mo ang iyong kamay sa kanila upang sila ay tuyain o paghawak ng mga kamay na sinasadya ng hindi mga mahram.
o mga sugal o mga pandaraya, no? O kaya ikaw ay malakit ng kapwa ng walang katarungan at ng bata, o magnakaw o maglaro ng sugal, o mag-suicide kaya patayin mo ang iyong sarili, at iba pa. Ganon din tayo nagkakasala sa ating mga tiyan. Ito ang panglima. Ang pag-inom ng alak, mga haram, mga pagkain ng haram, no? So, ang lahat na pumapasok na haram sa atin ay nagkakaroong kasalanan tayo at bumabatik ito sa ating puso. Ganon din yung mga paa natin, ang pang-anim. Kung saan dinadala tayo sa mga haram, sa mga cinema, sa mga pakikipag-meeting sa ating mga hindi maharam, ganon din sa mga vain place na mga lugar tulad ng hotel, nag-hotel kayo, o mga pubs, o mga clubs, no? So dito ay nagkakaroon din tayo ng mga kasalanan. Of course, ang pampito, ang private parts natin. Kung ito ay gagamitin natin, ang private parts natin ito, so halimbawa ikaw naglalakad sa daan mo, na-uncover ka, ito ay kasalanan. O ginagamit mo sa pangangalunya ang iyong private parts. So ang lahat ng ito ay pumapasok sa ating puso upang mangalawang ang mga tubo ng bawat isang ito. Na kung saan sinabi nila subhanahu wa ta'ala na ang puso ay nagkakamantya, sanhi ng ating pagsuway o pagkakaroon ng kasalanan. Now, hindi natin maiwasan ang magkaroon ng kasalanan. So dahil tayo ay tao lamang, alam natin ang akida, alam natin ang rules, ngunit tayo mahinang tao nagkakaroon ng kasalanan. So pababayaan ba natin na ito ay mamatay ang ating puso at patuloy mga lawang hanggang sa mga tubong ito ng pusong ito ay masira at hindi na magamit, walang silbi? Ibig sabihin mamatay ang mga tubong ito, ang pusong ito ay mamatay? So hindi, kinakailangan marunong tayong maglinis ng mga itong nagagawa ng mga 7 sensual organs natin sa ating katawan. After na alam mo ang kita mo, after na alam mo ang fiqh, ikaw ay nagkakasala, marunong kang maglinis. Dahil kung hindi ka rin marunong maglinis, baka mamatay ang iyong puso, ang sanhi upang mawalang saysay ang pagkaalam mo sa akida at mga rules ng pananampalataya Islam. So, papaano mo lilinisin ang mga kalawang na ito sa iyong puso? So, lilinisin mo ito sa pamamagitan ng taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Manumbalik ka sa Allah subhanahu wa ta'ala ng mayroong matapat sa tauba. So hindi maaari dito ang taubang rabbig pirli, pero hindi mo naiintindihan ang tamang katuruan kung paano paghingi ng tauba. So kailangan maraman mo ang rules, ito ang sinasabi natin, kung paano ang tamang proseso ng paghingi ng tauba upang matanggal ang kalawang ng tubong ito at manumbalik ito na para bang bagong tubo. Ibig sabihin ay alam mo ang rules kung paano hihingi ng tauba, ang siyang tangi lamang paglinis, lalo na sa malalaking mga kasalanan. At ang malalaking kasalanan na ito ay hindi nabubura ng anumang uri ng ibada, maliban sa matapat na tauba. So dito paano ang matapat na tauba? So ang kondisyon ng matapat na tauba upang maging katanggap-tanggap ang mga ito ay iilan lamang, pero ito ay sapat na. Kinakailangan tanggapin mo na ang iyong nagawa ay kasalanan. Sapagkat kapag hindi mo tinanggap na ang iyong kasalanan ginawa ay hindi kasalanan, kailanman ay hindi mo matatanggal ang kalawang na yan at mabubulok na ang kalawang na yan hanggang sa mamatay ka, ay hindi yan malilinis sapagkat ikaw ay naniniwala na ang ginagawa mo mali ay tama, bagamat ito ay mali. So tanggapin mo muna na ikaw ay gumagawa ng kasalanan. Then, ang kasalanan na nagagawa mo ito ay kinakailangan kapag naaalala mo ay nanggigigil ka sa iyong sarili kung bakit mo ito nagagawa. Kung bakit mo nagawa ang kasalanan ito. Ibig sabihin, hindi tauba yung naaalala mo ginagawa mo, naghihingi ka ng tawad, pero natutuwa ka pa. No, kailangan gigil na gigil ka. Ang totoo ay gusto mo saktan ang iyong sarili. Bakit mo ginagawa ang bawal na ito? At pangatlo ay hindi mo sinasabi sa iyong bibig na ipinapangako mo sa Allah, kundi sa iyong puso na magkaroon kang niya na hindi mo na ito uulitin. Of course, ikaw ay tao lamang. Pagkaraan ng 1 buwan, 2 buwan, maulit mo to, humingi ka ng matapat na tauba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang importante ay alam mo ang kondisyon ng matapat na tauba. Hanggat humihingi ka ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinatatawad ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang kondisyon ay tanggapin mo nagkasala ka, nanggigigil ka kapag naaalala mo ang nagagawa mo, at hindi mo na ito uulitin. Iiwanan mo na ang gawain ito. So ito ang panlinis sa ating puso upang sa ganun ay patuloy tayong maglakad sa matuwid na landas. So ibig sabihin ngayon ay mayroon na tayong 3 pinangahawakan upang dire-diretso tayong maglakad. Ang una ay tamang akida,
Then, magkaroon ka ng kaalaman sa batas ng Islam. Then, paglilinis mula sa ating mga kasalanan na tumutungo sa puso. Then, dadako tayo sa paglilinis ng ating mga isip, mga utak. Kinakailangan ang ating mga utak ay palagi nating nakokontrol upang hindi siya mapatuloy sa karumihan na tumagos siya sa ating puso upang magnasa. Alam natin mga kapatid ko sa pananampalataya, halimbawa ang ating utak ay nagsimula itong mag-isip ng masamang pag-iisip. Ito ay magkakaroon ng parabagang maliit na tuldok. Ang ating utak na ito, magkakaroon siya ng katiting na tuldok kapag tayo nagsimulang mag-isip ng masama ng mayroong pagnanasa. So kapag ang tao, nalulong siya sa kakaisip na ito, ang maliit na tuldok na ito ay simula itong lumalaki. Lumalaki ng lumalaki. Then dito kapag patuloy kang nag-isip, ay mahihirapan ka ng makontrol mo ang iyong sarili upang mapigilan na tigilan mo ang pag-iisip na ito. See? Mangingibabaw na sa iyo ang iyong iniisip, ang iyong pinagnanasahan sa iyong utak, sa iyong isip. Magagapi ng iyong utak ang iyong sarili kapag patuloy mo itong inisip. Bibigyan ko kayo ng example. Mayroon halimbawa na nakasakay ka ng isang sasakyan. Nakita mo ngayon ang isang babae doon sa tabi mo na napakaganda. Alam naman natin mga kalalakihan, napakahina natin pagdating sa mga kababahian, kundi nga lamang sa takot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi natin siguro mapigilan na gumawa ng masama. So nakita natin siya. Pagsulyap natin sa kanya ay pumintig agad sa ating isip patungo sa puso na gusto natin siya. Then tinignan mo siya ulit. Nagkakaroon ka na ng pagkakasala sa mata dahil sa pagnanasa. Then pinipigilan mo ngayon na siya ay ayaw mong tignan upang hindi ka magkasala. Ngayon, ngunit pinipigilan mo ay iniisip mo pa rin sa iyong isip ang babaeng yaon. Hanggat iniisip mo ang babaeng yaon sa tabi mo, na naroon nagugustuhan mo, lalaki ang tuldok na ito hanggang sa ito ay manaig, hindi mo makontrol ang iyong sarili, titignan at titignan mo siya. O baka makipagkilala ka sa kanya, manligaw ka pa siya hanggang tumungo mo na kayo sa gawaing haram. So ano ang gagawin nating panlinis sa bagay na ito upang hindi na lumaki ang tuldok na ito? Kinakailangan ay alam natin ang panglinis o pangkontrol sa tuldok na ito upang ito ay pumutok na parang bula na hindi na ito matutuloy upang lumaki. Anong gagawin natin? Magpakupkup tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na pagsabi ng A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Of course, aalis si syaitan upang udyukan ka. Ang maliit na tuldok ito ay mag-i-sparkle. Pak! Mawawala ang iyong maliit na tuldok ng siyang dahilan upang lumaki ang pagkakamali sa ating sarili. So ano man ang ginagawa natin, naiisip nating masama, mga masasamang bagay upang pagnasahan natin na ito ay alam nating mali, upang ito ay hindi magpatuloy upang tayo ay magkaroon ng kasalanan, agad-agad tayong magpakupkup sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsabi ng A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ako'y nagpapakupkup sa iyo, Allah, laban sa mga isinumpang satanas. See? Dito ay puputok yan. Mawawala ang iyong pag-iisip mula sa bagay na yan. So, diretso pa rin ang lakad natin. Tamang akida, tamang batas o sharia o rules of fiqh, then malinis ang iyong puso mula sa nagagawang kasalanan. Ibig sabihin, nababatid mo ang tama at mali, malinis ang puso mo, then malinis ang utak mo mula sa maling pagnanasa upang hindi ka makabuo ng pagkakamali. Ang panghuli ay kinakailangan malinis mo rin ang iyong kaluluwa. Sapagkat innan nafsa la amaratul bisu, ang kaluluwa, katotohanan ay nalululong siya sa kasamahan. Kung alam niyo lamang mayroon dalawang pintuhan ang puso natin. At ang dalawang pintuhan na ito ay kailangan malinis natin. Ang isang pintuhan, ito'y pintuhan ng pag-aalinlangan. Kapag wala kang knowledge sa Islam, palagi kang may doubt, ito ang pintuhan na ito'y hindi mo maisasara. At ang isang pintuhan ay pagnanasa. Ang pintuhang ito ay masasara mo, ang pagnanasang ito dahil sa takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, maisasara mo ito kapag ikaw ay napigilan mo na ang iyong kaluluwa
at na-convert mo ang pagkalikha ng kaluluwa na malululong sa masama kapag na-convert mo ang kaluluwa mo sa mabuting kaluluwa. Of course, kayang ma-convert ang mabuting kaluluwa tulad ng physical na dati ang Muslim ang hindi Muslim ay masama, ligaw na landas ng mag-Muslim ay magbago siya. Of course, ganun din ang kaluluwa kapag naibigay mo ang tamang patnubay sa kanya sa tulong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa tulong mo ay mailalagay mo rin ang kaluluwa na ito sa mabuting kaluluwa. So, paano natin lilinisin ngayon ang ating mabuting kaluluwa? Of course, kapag nagawa natin, tila baga tayo nagiging banal na Muslim. Of course, kapag ikaw ay nagpapakabanal na Muslim, diretso ko lang sa lakad hanggang sa makarating sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mga likong landas na ito ay alam mong lahat na ito ay mga likong landas sapagkat kilala mo ang lahat ng ito. Ngunit kung hindi mo alam ang akida, ang sharia, ang paglilinis ng puso, ang paglilinis ng utak, ay maaring dumaan ka sa isang mga ito upang ikaw ay maligaw at siya namang sanhi. Kapag ikaw ay naligaw, of course, ikaw ay mapapahamak. So, ang paglinis ng ating kaluluwa. Ang kaluluwa ay naihilig ito sa kasamaan gaya ng binasa natin sa banal na Quran. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inanafsa la'amaratul bisu. Ang kaluluwa ay nahihilig sa kasamahan. No? Okay. So, dito, ang ating kaluluwa, ito ay nababantayan ngayon ng kasakiman. Tulad dyan ng halimbawa na ito ang isang kubo. Isang kuta. Napapaikutan ito ng mga gwardyado. Ito ang ating kaluluwa. Ibig sabihin ang kuta. Itong kaluluwa. Ito ang kubo na binabantayan ng maraming troops. Maraming sundalo. Ang kubong ito. Okay? Binabantayan ng maraming sundalo. Ito ang kaluluwa. Ang pagkalikha ay narululong siya sa kasamaan. Of course, ang kanyang mga sundalo ay masasama. Mayroong sundalo dito na sakim, mayroong sundalo na sinungaling, mapagpasikat, mahilig sa masamang hangarin, malisyosa, walang paniniwala, nagtatakwil sa katotohanan, mga hambog, mga mapagmataas, minamahal ang makamundo, pagmamahal sa karangyaan, sa kapangyarihan, pagsunod sa sariling nais, mainggitin, mapagnasa, magagalitin, madamot, mapagmataas, mapagpanggap, mapagkunwari, mapaminsala, napipinsala, naghahangad ng mga makamundong buhay. Marami. Lahat ng kasamaan na ito na nakahikot sa kanya, ang mga sundalong ito'y masasama. Ganyan ang kaluluwa. So, paano natin siya lilinisin? Kailangan mo rin linisin ang iyong kaluluwa. So, dahil alam mo ang akida mo, alam mo ang sharia, ikaw ay may malinis na puso, ikaw ay may malinis na isip, kailangan mo ngayon magkaroon ng takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At paano ka magkakaroon ng takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sa knowledge. Sila lang ang natatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaong mayroong kaalaman. So dahil dito, kapag ang puso natin, ang kaluluwa natin, na mayroong nakabantay na isang sundalong hindi matapat, kapag gagawin mo ang isang bagay na hindi gawaing matapat, ang gagawin mo ay magkaroon ka takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi mo gagawin ito. Papatayin mo ang sundaling ito sa pamamagitan ng isang sundalo mo na mabuti na matapat. Sabihin, patayin mo siya. Ipalit mo ang hindi matapat na ito. Kapag napatay mo ito, tulad na sundalo, nakipagbarilan ka, papatayin mo masama. Then kapag nalupig nyo ang kubong yan, ang kutang yan, kayo ang papalit kayo ng mabubuting mga sundalo. So, ibig sabihin, ang mga napakaikot na masasama dito, unti-unti ninyong patayin, isa-isa ninyong patayin upang ang mga mabubuting troops na ito ay bantayan ang kaluluwa ng mabuti, ang sanhi upang maging mabuti ang kaluluwa. Kung ang isa rito ay hindi matapat na sundalo, patayin ito at palitan mo ng sundalo matapat. Kung siya ay hindi matyaga, walang sabar, patayin mo ng isang taong matyaga, ay ipalit mong tagapagbantay. Kung siya ay hindi mapagmahal, patayin mo ng mapagmahal. Kung siya ay mapagnasa, patayin mo ng hindi mapagnasa sa makamundong buhay. So, ibig sabihin, ang mga sinungaling, patayin mo ng hindi sinungaling. Ang mga hambog, patayin mo ng mga hindi hambog. Ibig sabihin, lahat ng mga troops na ito na masasama ay patayin mo at palitan mo ng mga troops na mabubuti. Ibig sabihin ay kontrolan mo ang iyong sarili mula sa paggawa ng masama. Piliin mo manaig ang sundalong mabuti hanggang sa makasanayan mo na ang mabubuting ito ng mga troops ang pumaligid sa iyong kaluluwa at mamatay ng lubusan, makalimutan mong lubusan ang mga troops na yan na masasama. So kapag sanay ka na, kapatid ko sa pananampalataya, na napipigilan mo ang gawaing masama at pinalitan mo ng mabubuting gawa, ang iyong kaluluwa ay nagiging malinis. Sa ganito, ang iyong kaluluwa, ang iyong utak na nagpipigil sa mga kasalanan, mabibigyan ito ng shield. Either na gustong bumalik ng masamang gawain sa iyong kaluluwa o sa iyong utak o sa iyong isip,
mayroon na tong shield. Hindi na siya makapapasok ang masamang ito. Mayroon na siyang shield. Nakapasok ang mga troops, nakashield na sila. Ang iyong puso at isipan, ang masamang ito ay tumatalbog na lamang sa labas na parabagang walang silbi ang mga udyok ni Iblis. So sa ganito ay nagiging malinis ang ating utak, nagiging malinis ang ating mga kaluluwa, puso, at alam natin ang batas, alam natin ang akida. Sa ganito ay patuloy tayong nalalakad sa matuwid na landas. At dahil dito mga kapatid ko sa pananampalataya, malinis na ang iyong isip at kaluluwa, mayroon ka ng panagka, mayroon na siyang shield na hindi na mapasukan ng masama dahil nakasanayan mo ng hindi gumagawa ng masama tulad ng mga propeta. So sa ganito ay napamamahal na ang iyong sarili sa pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagmamahal sa kanyang sunna na daladala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalilinis muna ang iyong sarili, napapamahal ka sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang nutos at ipinagbabawal na iwasan mo, nagiging dalisay ka na ngayon kapatid ko sa pananampalataya. Ito ang siyang dahilan upang tayo ay makapasok sa paraiso. Ang makapaglakad ng tuwid, sa landas ng tuwid na daan at hindi liliko, sanhin ang nalalalaman natin ang tamang akida, ang tamang sharia o fiqh o rules ng pananampalataya Islam. May malinis kang puso, may malinis kang isip, may malinis kang kaluluwa. Of course, nakatitiyak ka, insyaAllah kapatid, na tayo ay makakapasok sa paraiso. Ang tanda lang naman na mabibigo ang isang tao sa kanya ay dahil sa pagpapabaya o katamaran niya sa paghahanap ng kaalaman. Lack of understanding sa Islam. Makikita mo daming maling ginagawa, no? Hindi niya kailangan ng paghahanap sa pananampalataya Islam. Sabihin niya, I have no time. Wala akong time eh. Meron akong pamilya, meron akong trabaho, nag-aaral ako eh, busy ako. I cannot attend every day. 1 week or 1 week. Hindi ako maka-attend ng 1 day or 1 week. Busy ako eh, no? O kaya wala akong financial, nagugutom kami, kailangan ko maghanap buhay eh, no? O kaya alos ubos ang oras ko, hindi ka kasya, brother. O kaya naman, mayroon na akong knowledge eh, mayroon na akong kaalaman. O kaya naman, ayaw niya magkaroon ng pananagutan, kaya ayaw niya magkaroon dahil parang wala siyang pananagutan. O kaya naman, brainwash lang ang pag-aaral. O sabi niya, no, hindi kasi ako nag-aral eh. Bobo ako, baka hindi ko rin matutunan yan. O kaya naman, ako ay matanda na, ako ay babae. No, o kaya sinusunod niya ang mga tao kung anong ginagawa na pagkaligaw ng mga tao. See? O kaya, baka mawalan ako ng kaibigan eh. O kaya naman, hindi naman ako binigyan taupik ng Allah subhanahu wa ta'ala eh. See? Kung ano-ano ang dahilan ng kanilang ginagawa para magsishaitan. Hindi siya natutuwa sa kaalaman, para silang sishaitan, hindi rin natutuwa na magkaroon ng kaalaman. So, paano ka maglalakad sa matuwid na landas kung ikaw ay ganito ang iyong paninindigan at paniniwala sa buhay? Hindi mo alam makakita, hindi mo alam sharia, hindi mo alam maglinis ng puso, hindi mo alam kontrolin paano ang utak mo upang hindi lumaki ang tuldok na ito kung pumutok, hindi mo rin alam linisin ang iyong kaluluwa. Paano ka maglalakad sa tuwid na landas kung ang iyong paninindigan sa buhay ay ganito? Kaya kapatid, kung sa pananampalataya, ang panglilinis ng kaluluwa, ang mga binasa natin, palitan mo, salungatan mo lahat yun upang sa ganun ay makatuwid, makalakad ka sa matuwid na landas at makamit mo ang tunay na tagumpay doon sa kabilang buhay. Ito ang tunay na paglalakad sa tuwid na landas. Ang malaman nyo ang tamang akida, kung anong tamang akida, ang tamang sharia o batas ng pananampalataya Islam, then matuto kayong magtauban ng matapat sa pamamagitan ng paglilinis ng ating puso upang tayo ay hindi magkaroon ng alinlangan o sakit o mamatay ang ating puso. Then, kontrolan natin ang utak upang hindi ito makapagnasa ng anumang pagnanasang mali. Then, linisin natin ang ating kaluluwa, sanayan natin na gumawa ng mabuti at iwasan ang masama. Sa ganito, ang buong pagkatao natin makakaramdam tayo ng buhay na mapayapa at tunay na kaligayahan ng buhay at tunay na tayong makararating sa ating paroroonan sa matuwid na landas sa kabilang buhay. Inshallah, kapag tayo ay patay na, walang sisihan sa kabilang buhay at ang lahat ng ito, ang tayo lang makikinabang. Wa kiradaw alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka lahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.